Magandang araw mga bata! Magsitayo ang lahat at inaanyayahan ko po si Ruby na pangunahan ang isang panalangin. Tayo'y manalangin. Panginoon po na aming Diyos, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa mga biyaya at mga pagpapala na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Ngayong araw, bigyan nawa kami ng katalinuhan at karunungan na nagmumula sa iyo. Patawad po sa amin pong mga pagkakasala. Ito po ang aming magalang na hinihiling sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po, Binibining Erika. Bago tayo magsimula, pakiayos muna ng inyong mga upuan at umupo ng maayos, makinig at manatiling nakaharap sa guro at higit sa lahat, ang aktibong partisipasyon sa klase ang inaasahan ko. Nagkakaintindihan po ba tayo? Opo, teacher! At ngayon, dumako na tayo sa ating attendance. Itaas lamang ang kanang kamay at sabihing, nandito po ako, teacher. Nagkakaintindihan po ba? Opo, teacher! Magaling! Tayo'y magsimula. Rumor, Nandito po ako, teacher! Reganyon, Nandito po ako, teacher! Banyares, Nandito po ako, teacher! Kabidog, Nandito po ako, teacher! magaling! Bago ang lahat, balikan muna natin ang ating pinag-aralan kahapon. Ano nga bang pinag-aralan natin kahapon? Ang kayarian ng pangalan! Mabuti, Ruby! At ano ang apat na kayarian ng pangalan? Ang apat po na kayarian ng pangalan ay payak, may lapi, inuulit at tambalan. Mahusay, Aryan! At ano naman ang payak at magbigay ng dalawang halimbawa? Ang payak ay ang pangalan na tanging salitang ugat lamang ang bumubuo. Halimbawa po nito ay ang mata, buhay. Tumpak! Ano naman ang may lapi? Magbigay naman ng tatlong halimbawa nito. Ang may lapi ay salitang ugat at ang panlapi ang bumubuo rito. Halimbawa po nito, ma plus buhay equals mabuhay. Ma plus saya equals masaya. Ka plus puso equals kapuso. Tama, Ana! Ano naman ang inuulit? Magbigay ng dalawang halimbawa nito. Ang inuulit ay nabubuo sa pamamagitan ng pag-uulit ng unang dalawang pantig ng salitang ugat o ng pag-uulit ng buong salitang ugat. Napakagaling naman ni Ruby! At ang panghuli naman ay ang tambalan. Ang tambalan ay may dalawang salitang magkatambal. Ito ay tinatawag na ganap at di ganap. Ang tambalang ganap ay binubuo ng dalawang salitang magkaibang salita na nakabubuo ng bagong definisyon o kahulugan kapag pinagsama. Magbigay ng halimbawa ng tambalang ganap. Teacher! Ana? Kapit plus tuko equals kapit-tuko. Anak plus pawis equals anak pawis. Napakagaling, Ana. Ang pangalawa naman ay ang tambalang di ganap. Ito ay binubuo ng dalawang magkaibang salita na kapag pinagsama ay makikita pa rin ang definisyon o kahulugan ng mga salitang pinagsama. Magbigay ng halimbawa ng di tambalang di ganap. Teacher! Aryan? Silid plus aklatan, silid aklatan. Bahay plus kubo equals bahay kubo. Napakahusay nyo mga bata! Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Ngayon, dumako naman tayo sa ating simpleng pagsasanay. Isulat sa patlang ang tamang sagot. Una, tao. Teacher! Ruby, Letter C, teacher. James. tumpak. Pangalawa naman ay ang bagay. Teacher!
Aryan? Letter E, teacher, lapis. Napakahusay ni Aryan. Pangatlo naman ay ang hayop. Teacher! Mary? Letter D, teacher, pusa. Tumpa! At ang pang-apat naman ay ang puok. Teacher! Ana? Letter B, teacher, palamalot. Tama! At ang panghuli naman ay ang pangyayari. Teacher, teacher! Aryan? Letter A, teacher, Pasko. Napakahusay ninyong lahat at magsipalakpakan ang lahat. Ngayon, babasahin ninyo ang ating mga layunin sa araw na ito. Sa loob ng isang oras na talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang pangalang pantangi at pambalana na ipaliliwanag ang kasarian ng pangalan at nakabuo ng pangungusap gamit ang pangalang pantangi, pambalana at kasarian. Tumpa! Papanoorin ninyo ang inihanda kong video presentation na napatungkol sa pangalan. Ano ba ang pangalan? Tinatawag na pangalan-ngalan ng tao. Ito ang tawag sa akin, sa kanya, sa iyo pangalan ng lugar na iyong kinabibilangan. Maging ibang lugar na iyong napuntahan ay may kanya-kanya ring pangalan. Alaga mong hayop ay may pangalan din. Sila'y nararapat pakainin at painumin. Mga bagay sa paligid, tayo ay may tawag din. Tulad ng laruan at mga gamit sa bahay natin. Gayun din ang pangyayari sa buhay natin. Mga kasiyahan, maging kalungkutan, pangalan ay tatak sa puso't isipan. Lahat ng tao ay may pangalan, nararapat namang ating ikalat. Maging lugar, hayop, bagay at pangyayari man ay may kanya-kanya ring tawag na pangalan. Lahat ng tao ay may pangalan, nararapat namang ating ikalat. Maging lugar, hayop, bagay at pangyayari man ay may kanya-kanya ring tawag na pangalan. Marami ba kayong natutunan sa video presentation? Opo, teacher. Napakagaling! May katanungan ako. Sino-sino at ano-ano ang may pangalan? Tao, bagay, hayop, at lugar, teacher. Tama, Mary! Ang paksa na tatalakayin natin ngayon ay napatungkol sa pangalan. Ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. At mayroon itong dalawang uri ng pangalan. Una ay ang pangalang pantangi o tiyak. Pangalawa naman ay ang pangalang pambalana o di tiyak. Una ay ang pangalang pantangi o tiyak. Ito ay nagsasaad ng tiyak na katawagan at nakasulat ito sa malalaking titik ang unang letra ng salita. Ang mga halimbawa nito ay ang mga tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Una, sa tao ay ang si Alfred, Beth, Ayan, Paul.
Sa bagay naman ay Samsung, Pilot, Colgate. Sa hayop naman, si Muning, si Brownie, si Bantay. At sa puok naman ay sa Philippine Arena, Pulomolok Central Elementary School, Our Lady of Lourdes Parish, at ang panghuli naman ay ang pangyayari. Halimbawa nito ay Pasko, Panagbenga Festival, at Buwan ng Wika. Sino ang makapagbigay ng halimbawa ng pangalang pantangi o tiyak? Teacher, teacher! Na? Teacher, sa tao, teacher, si Carla. Sa bagay po, Lenovo. Sa hayop po, si Whitey. Sa pook po, teacher, Barangay Poblasyon. At sa pangyayari po, teacher, ay ang bagong taon. Napakagaling! Palakpakan si Ana! Dalawa naman ay ang pangalang Pambalana o di tiyak. Ito ay nagsasaad ng pangkalahatang tawag sa karaniwang nakasulat sa maliit na titik sa unang letra. Pakibasa nga ng halimbawa sa pisara. Teacher! Aryan? Sa tao, teacher, si tatay, si nanay, at kapatid. Sa bagay po, teacher, lapis, papel, sapatos, teacher. Sa hayop po, teacher, aso, pusa, at ibon. Sa pook po, teacher, bansa, simbahan, paaralan. At sa pangyayari, teacher, kapistahan, bagyo, at paligsahan, teacher. Magsipalakpakan ng lahat sa napakahusay na sagot ni Aryan! Sino ang nakakaalam sa apat na kasarian ng pangalan? Teacher, teacher! Ana? Kasariang panlalaki, kasariang pambabae, di tiyak at walang kasarian, teacher. Magaling! Ang kasariang panlalaki ay tumutukoy sa sumusunod. Tatay, ama, lolo, dodong, pari, kuya, pare, junior, tandang, at prinsipe. Pangalawa naman ay kasariang pambabae. Ito ay tumutukoy sa sumusunod. Nanay, ina, lola, inday, madre, ate, mare, reyna. Pangatlo naman ay ang di tiyak. Ito ay tumutukoy sa kasariang maaring lalaki o babae. Ito ay tinatawag na pambalaki. Halimbawa nito ay ang kapatid, kaklase, kaibigan, kagrupo, kapitbahay, guro, pulis, at nurse. Panghuli naman ay ang walang kasarian. Ito ay tumutukoy sa mga bagay na walang buhay. Halimbawa ay upuan, libro, mesa, paaralan, puno, bahay, orasan, halaman, bag, at papel. Sa pagpapalawak na inyong kaalaman, magbigay ng 5 pangungusap na napatungkol sa ating aralin. Ito ay ang pangalang, pantangi, at pamalana at ang mga kasarian nito. Ruby? Teacher, teacher, si Ina ay nasa GSA. Ang pangalang pantangi o tiyak ay si Ina at ang GSA. Napakahusay, Ruby! Teacher, teacher, ako naman po, teacher. Aryan? Si nanay ay may alagang pusa. Ang pangalang Pambalana o di tiyak ay si nanay at ang alagang pusa. Napakagaling! Sino pa? Teacher, teacher, ako, teacher. Na? Ang aking mga kaibigan ay magaganda. Ang di tiyak dito ay ang mga kaibigan. Tumpa! Sino pa? Teacher, teacher! Aryan? Ang paaralan ko ay malayo. Ang walang kasarian sa aking binigay ay ang paaralan, teacher. Magsipalakpakan ng lahat dahil sa inyong napakahusay na sagot. Mga bata, ano nga ang pangalan? Teacher! Ruby?
Ang pangalan po ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Tama! Ano naman ang pangalang pantangi o tiyak? Teacher! Mary? Ito ay nagsasaad po ng tiyak na katawagan at nakasulat ito sa malalaking titik ang unang letra ng salita, teacher. Napakagaling, Mary. At ano naman ang pangalang pambalana o di tiyak? Teacher! Aryan! Ito ay nagsasaad ng pangkalahatang tawag sa karaniwang nakasulat sa maliit na titik sa unang salita, teacher. At ano naman ang mga kasarian ng pangalan? Teacher! Ana? Ang mga kasarian ng pangalan ay kasariang panlalaki, kasariang pambabae, di tiyak, at walang kasarian, teacher. Napakahusay ninyong lahat. Magsipalakpakan. Sa inyong pagsusulit, sa letrang A, sa lungguhitan ang pangalang matatagpuan sa bawat pangungusap at isulat sa patlang kung ito ay pantangi o pambalana. Sagutan ito sa isang pirasong papel. Sa letrang B naman, isulat sa patlang kung anong kasarian ng pangalan ang sumusunod na salita. Galingan nyo mga bata! Napakahusay ninyong lahat dahil nakakuha kayo ng matataas na score sa pagsusulit. Magsipalakpakan ang lahat. Sa inyong takdang aralin, sumulat ng pangalang pantangi sa sumusunod na pangalang pambanana. Isulat ang sagot sa inyong takdang aralin na kwaderno. Mahalaga ang ating napag-aralan ngayong araw tungkol sa pangalan. Dahil sa pamamagitan nito, tayo ay nagkakakilanlan at dahil dito, nalalaman at nakilala natin ang ating mga nakakasama at nagagamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Bago matapos ang ating klase ngayon, tayo muna ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa katalinuhan at karunungan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat sa mga biyaya at buhay na inyong ipinagkaloob. Naway, patuloy niyo po kaming protektahan sa aming pag-uwi at gabayan niyo po kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At yun lamang po, naway marami kayong natutunan sa ating leksyon ngayong araw. Maraming salamat mga bata at paalam. Paalam na po, Binibining Erica.